ituturing ng impeached. Ang ikalawang yugto naman ay ang paglilitis na o trial na siyang gagawin ng Senado. Dito dedesisyonan ng mga senador na tumatayo mga senator judges kung ang impeached official ba ay maa-acquit o maa-absuelto o kaya naman ay makokonvict o matatanggal sa pwesto. Ang impeachment trial ay hindi katulad ng mga sibil o kriminal na mga paglilitis dahil isa itong politikal na proseso. Kaya nga sa halip ng mga huwes o judge ang nagbibigay ng hatol, mga mambabatas na inihalal ng mga mamamayan ang gumagawa nito. Paano nga ba gumugulong ang isang impeachment trial? Sa impeachment trial, nililitis ng Senado ang impeached official batay sa Articles of Impeachment o ang mga batayan kung bakit na-impeach ang isang opisyal. Magsisimula ang trial sa panunumpa ng mga senator judges. Nagagawin nila ang kanilang tungkulin ng walang bias sa kanilang kapartido o kakampi sa politika. Sunod na pasasagutin ng impeached official kung guilty ba siya o not guilty sa bawat ground sa Articles of Impeachment. Pwede itong sagutin mismo ng impeached official o pwede siya magpadala ng kinatawan o abogado para ipahayag ang kanyang tugon. Kung tatangging sumagot o di sisipot ang impeached official, itutuloy pa rin ng Senado ang paglilitis ng parang sumagot siya ng not guilty. Sunod na pakikinggan ng Senado ang argumento ng mga abogado at testigo sa bawat panig. Dahil ang House of Representatives na nag-impeach official, mga kongresista rin ang bubuo ng panel of prosecutors. Pwede silang tulungan ng private prosecutor pero pangangasiwaan pa rin sila ng mga kongresista. Sa panig naman ng impeached official, dedepensahan siya ng kanyang mga piniling Kasunod po ng karumal-dumal na pamamaril ng 2 menor de edad sa isang paaralan sa Tacloban City, nabuksan po ang usapin kung dapat bang amyendahan ng batas para mapanagot ang mga wala pang 15 anyos sa krimeng kanilang ginawa. Silipin po natin ang kalakaran sa ibang bansa sa pagtatakda ng minimum age of criminal responsibility, pati na ang mga argumento kaugnay ng issue. Ang boses mo, pakinggan sa pagtutok ni Darlene Can. Isang taon lamang ang pagitan ng kanilang edad pero magkaiba ang aksyong legal para sa kanila. Ang 15 anyos na suspect na namaril sa isang eskwelahan sa Tacloban, sinampahan na ng reklamong kriminal na murder at iba pa. Ang kanyang mas batang kasama na 14 anyos na ayon sa pulis ay nagpaputok ng mas maraming beses sa ilalim lamang sa juvenile intervention. Alinsunod dito sa batas sa Pilipinas na ang minimum age of criminal responsibility ay 15 anyos. Kaya nabuhay ang usapin kung dapat na bang ibaba ang edad kung kailan itinuturing ng may pananagutang kriminal ang isang bata sa Pilipinas. Sa pag-aaral ng GMA News Research sa 190 na bansa, pinakamarami ang nagtakda ng 14 anyos bilang minimum age of criminal responsibility gaya ng Germany, Italy at Japan. Ito ang edad na rekomendado ng United Nations Committee on the Rights of the Child. 7 taong gulang naman ang pinakamababang minimum age of criminal responsibility gaya ng sa United Arab Emirates at sa India. Habang 16 na taong gulang naman ang pinakamataas gaya ng sa Argentina at Cuba. Sabi ni Assistant Professor Michael Tew, ang head ng UP International Criminal Law Program, may kanya-kanyang rason ang bawat bansa sa pagtatakda ng kanilang minimum age of criminal responsibility na karapatan naman daw ng bawat estado. A lot of these really have to do with the experiences of these countries and with respect to children in conflict with the law, no? And of course, they take into account studies. By and large, mayroon talagang pagkakaiba pa rin culturally in these countries and whether they're conservative and also or progressive in their policies. Sa Pilipinas, may panukalang ibaba ang minimum age of criminal responsibility. 10 years old ang mukha ni Senador Robin Padilla. That is a valid debate, but I think you're right that it might be a retrogression. If we roll back the age of criminal responsibility, it's a very knee-jerk reaction. That's also only a band-aid solution. Ang maiging tanong ay, ano ba yung pwede natin gawin bilang bansa na hindi sila at all magko-commit ng mga krimen?
Ibinigay na halimbawa ang bansang Denmark. Noong 2010, ibinaba nito ang minimum age sa 14 anyos mula sa dating 15 anyos. Pero itinaas ito muli sa 15 anyos matapos lang ang halos 2 taon. When they brought it down to 14, mas tumaas yung likelihood na nagre-reoffend or nagko-commit ulit yung child or yung minor ng crime versus doon sa when it's at 15. So that's another example that shows na bringing it down to a lower threshold does not necessarily mean that you address the problem. Sometimes it can the problem. Bukas naman daw sa usaping ito ang ahensya ng gobyernong Council for the Welfare of Children o CWC. Pero sabi ng United Nations na ang mga bata kasi na below 15, below 14, hindi pa buo yung kanilang kaisipan, yung kanilang emotional quotient, ang cerebral cortex nila dinidevelop pa rin, yung pakikipagkapwa-tao nila. No? So, maari hindi pa nila nauunawaan ang tama at mali. No? So if we condemn them, if we imprison them, if we penalize them, baka po hindi yan ang solusyon sa problema po natin. We believe that really yung rehabilitation and eventual reintegration po nila sa ating society napaka-importante. sa ngayon, ayon sa CWC, importanteng isama sa usapan ay kung ano ba ang nagtutulak sa mga bata na gumawa ng krimen. Strengthen the family. Yung child protection starts at home, pero yung child protection hindi lang naman para protektahan ang iyong anak. Kung hindi, turuan din siya na dapat hindi siya manakit ng ibang bata. And of course, the schools, pumapasok po ang DepEd dyan. We have to make the schools safe. Darlene Kai, Nakatutok, 24 Oras. Pakinggan naman natin ang boses ng ating mga kapuso online. Hati po ang opinyon ng mga sumagot sa ating tanong kung dapat bang babaan ang criminal liability sa bansa. May mga pabor sa pag-amyenda ng kasalukuyang Juvenile Justice and Welfare Act. Ang sabi po ng isang nag-comment, kailangan matutunan at harapin ng mga bata ang consequence o yun pong bunga ng kanilang mga ginawa. At kapag kinunsiti raw kasi ang maling kilos, baka mas lalong mamali ng direksyon ang mga bata. Sang-ayon din po ang ilang netizen na ikulong ang mga menor de edad na gumawa ng krimen, depende po sa bigat ng nagawa nila. Pero kung ikukulong, dapat hiwalay sa mga matatanda para hindi sila madaling mamanipula, bagay na siya rin sinasabi ng ating kasalukuyang batas. Ang sabi naman ng iba, kahit babaan pa ang edad ng kriminal na pananagutan, walang dapat ikatakot ang mga magulang basta nagagabayan ng tama ang mga anak. May mga hindi naman sang-ayon. Agit po ng isa, baril ang pumapatay, hindi edad. Gabay at hindi raw pagtawag na kriminal ang kailangan ng isang bata. Nagsisimula raw ang disiplina sa tahanan kaya kahit babaan pa ang minimum age of criminal liability, walang mangyayari kung hindi raw tama ang pagpapalaki. Marami rin daw dapat gawing hakbang para hubugin ng tama ang isang bata. Ang sabi naman ng isa pa, maganda na ang kasalukuyang batas. Naging kampante lang at nagkaroon ng pagkukulang sa pagpapatupad nito. Ang giit naman na isa pa, dapat strikto ang pagpapanagot sa mga nagmamay-ari ng baril. Mga kapuso, pwede nyo rin iparinig ang boses mo at sumali sa diskusyon sa social media accounts ng 24 Oras. Itinanggi ni Senador Chis Escudero ang alegasyon ng isang nagpakilalang dating Marine at bodyguard ni Zaldico na hinatiran ng 4 na maletang may lamang pera ang bahay niya. Ayon kay Escudero, itinuturing niya ang alegasyon bilang bahagi ng politika. Pero hindi anya totoo ang alegasyon. Mali rin umano ang address na binanggit nila. Tahasan kong sasabihin, hindi totoo yan dahil magkagalit kami ni congressman ko sa mahabang panahon at maraming nakakaalam niyan. Mali din yung address nila eh. Very relatable at timely ang character ni Kylie Alcantara na makikilala na natin sa Task Force Firewall. Pero di lang yan na dahil may interesting past din ito sa character naman ni Miguel Tan Felix. Ichichika yan ni Aubrey Carampel. Minsan na raw na biktima si Kylie Alcantara ng online scam dahil napindot ang isang link na bawasan daw ang kanyang hard-earned money. Kaya nagbigay rin ang aktres ng paalala para wag maging biktima. Huwag mag-click ng basta-basta.
Yun po siguro. And alamin talaga kung nanggagaling siya sa legit or verified na email or contact number. Minsan na ring ginamit ng mga scammer ang kanyang pangalan para mangolekta ng donasyon para sa mga biktima ng bagyo. Kaya mahalaga raw ang maipakita sa publiko ang pagkalat ng ganitong mga modus. Bagay na tinatalakay sa GMA Prime Action Drama Series na Task Force Firewall, kung saan makikilala na ang karakter ni Kylie. Gagampanan niya ang papel ni Cali Sandoval. Masasangkot ang ama ni Cali sa online sabong na dahilan para mapasok siya sa Team Firewall. Ang kanyang expertise as forensic analyst makakatulong sa paglutas ng cybercrime cases na talaga namang napapanahon. Ayon kay Kailin, layunin ng serye na magbigay din ng kaalaman sa publiko tungkol sa mga panganib na dulot ng cybercrime. That's definitely the goal po of Task Force Firewall, to make people aware and to warn the people also kung kumakalat talaga ngayon yung cybercrime. Lalo na lahat tayo may cellphone, lahat tayo nasa social media, lahat tayo is vulnerable sa sa cybercrime. Looking forward na rin daw si Kailin sa action scenes at magamit ang mga natutuhan nila sa kanilang trainings. Abangan din daw dahil may interesting past si Cali sa karakter naman ni Miguel Tan Felix na si Galo. Yun po yung dapat yung abangan kung paano namin isi-solve din yun. Kasabay ng paglabas ng kanyang karakter sa Task Force Firewall, mapapanood din si Kailin sa View Philippines series na Love Siargao. Kung astig daw si Cali, very sweet girl naman ang character niya sa Love Siargao, kung saan makakatambal naman niya ang Korean sparkle actor na si Kim Jisoo. Ang maganda kay Jisoo is na na-adapt niya na yung Filipino culture kahit papaano. So nung nasa Siargao kami, may mga adlib siya na pang Filipino, Pinoy na talaga siya sa kanyang heart. And syempre nakatulong din na nasa Siargao kami. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happening. At yan ang mga balita ngayong Miyerkules. Ako po si Mel Tiangco. Mula pa rin dito sa Tacloban City, ako po si Emil Sumangil. Ako po si Pia Arcangel. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatuto kami 24 oras.